So please turn your Bibles now to John chapter 15, verses 26 and 27. John 15, 26 and 27. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my Redeemer. Amen. When the Comforter comes. Sa pagpapatuloy po natin, mga kapatid, dito sa tinatawag na upper room discourse or farewell discourse, makikita po natin ang pagbaling ni Jesus mula po sa napakahalaga pong tagubilin na una, kinakailangan po na ang mga disciples, and by application, tayo din, kinakailangan po na ang mga disciples ay manatiling nakaugnay sa Kanya. At pangalawa, kinakailangan manatili din po sila na nag-iibigan sa isa't isa kung paano sila inibig niya. So yan po yung ating mga nakalakay na. Now, ito pong mga ibigan kayo sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo ay hindi po suggestion. This is not a suggestion. This is, in fact, a clear commandment from our Lord Jesus Christ. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. John 15, verse 12. It is simply not possible for anyone to become a disciple of Christ and not commit himself to loving other believers. It is impossible. Because our love for one another identifies us as His own. Yun mismo yung marka na tayo ay talagang Kanya nga, na tayo ay talagang tinubos na. You are not of your own because you have already been bought with a price. The precious blood of our Lord Jesus Christ. So, ipinapakita ng ating pag-ibig, yung pag-ibig po na hindi pakunwari, gusto kong idagdag yung paglalarawan na yon, pinapakita po ng pag-ibig natin sa isa't isa na meron po tayong abiding, na totoo nga na meron tayong abiding relationship sa ating Panginoon. Kaya kung hindi po ito nangyayari sa buhay natin, kung nahihirapan tayo, kung isang matinding struggle para sa atin ang ibigin unconditionally ang mga inibig ng ating Panginoon, then, gaya na rin po ng sinabi ko na noong una, may malaki pong question mark sa genuineness ng ating conversion. Magtatanong tayo talaga, totoo ba ang naranasan ng tao na yon, o for that matter, magkaroon ng introspection, totoo ba ang sinasabi kong naranasan ko na kaligtasan o pagkaligtas? And that's precisely what we read in 1 John chapter 4, verses 7 and 8 and 11 and 12. Ano po sabi doon? Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, or knows not God, for God is
love. Beloved, if God so loved us, hindi lang basta tayo inibig eh. He so loved us. Napakalalim po nung klase ng pag-ibig na inilaan at hindi po yan one-way traffic. Hindi yung, tamo, dapat mo ko ibigin ng ganyan. No. Meron pong reciprocation yon. Hindi lang po aasahan mo yun sa iba. Napakahalaga at palaging dapat ganun tayo nagsisimula at nagpapatuloy na ano ako, kamusta ako sa pag-ibig ko sa iba. Hayaan mo silang magsagawa rin ng sarili nilang pagbubulay-bulay kung kamusta ang pag-ibig nila sa iyo. Pero ang trabaho natin ay ang siguraduhin na ito ay nagkakaroon ng katuparan sa atin. So again, beloved, if God so loved us, we ought. Again, nandun na naman yung tunog ng imperative, hindi ba? Commandment. We ought also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth or abides in us, and His love is perfected in us. So lalo na pong nagiging sobrang mahalaga ito sa liwanag po, yung context noon sa John 15, nagiging sobrang mahalaga po ito sa liwanag ng nalalapit na sa pagsasakripisyo at kamatayan ni Jesus doon sa krus. Kapansin-pansin po na ang pagbaling ng ating Panginoon, simula po doon sa verse 18, John 15. Mula po sa paksang ito ng pag-ibig, bumaling po siya tungo sa pagpapaalala naman na daranasin ng mga disciples, and again by application nating lahat, ang mga pagsubok. Naihanda na nila ang kanilang sarili sapagkat itatrato sila ng hostile, unbelieving world na ito ng mayroong kapootan. Yan po ang ipinagpapauna ng ating Panginoon. So nakita nyo ba yung alayo nung from loving one another, you shall be hated by the world. Within the Christian community, the love of Christ should be the norm. Within the Christian community, the love of Christ should be the default. Hindi ka na nagugulat, ay, mahal mo pala ako. No. Dapat yun yung takbo. Sabi ko nga, pinapayuhan ako kahapon, bakit hindi tayo magsimula dito? Magsimula ka sa benefit of the doubt. Na hindi lahat ng naririnig mo, tama na agad. Na dapat screenin mo muna. Baka yung nagsasalita sa iyo ang nagsasabi ng kasinungalingan. How about that? Amen? At natauhan siya eh. Nagkaroon siya ng, sumasang-ayon siya doon sa aking sinabi. That it is possible na yung ating mga impression ay mali. You see, how about i-apply din natin yan sa ating pagsasama-sama. Amen? Hindi yung konting simangot, meron ka ng interpretation. Bakit ganon? Merong ginawang something, meron ka na agad application on. Bakit hindi tayo magsimula doon sa pananaw na maaaring yung, unless proven otherwise, of course. Pero baka meron siyang ibang pinanggagalingan kaysa sa iniisip ko. How about that? So again, within the Christian community, the love of Christ should be the default, the norm. And that should offset the hatred that we are to experience, diba, from this cruel, hostile, unbelieving world. Yun yung encouragement sa atin. Oo, maaaring kinamumuhian ako sapagkat hindi ka pwedeng lumakad sa katwiran nang hindi walang magagalit sa iyo. O again, yung payo ko doon sa kapatid, sabi ko, lalo na if you are in a position of leadership, hindi po pwedeng hindi ka gagawa ng pagpapasya na okay lang ang lahat. Wala kang masasalat, wala kang masasaling, you cannot be a leader kung gano'n ang gagawin mo. Pero kung magdi-decide ka na gagawin yung tama, may mga taong magre-react, hindi gusto. But just the same, you see,
be encouraged with this wonderful truth that there are people who love God who would also appreciate you and love you just the same. So, yan po ang malinaw na ipinagpapauna ng ating Panginoon sa atin. Well, right off the bat, let us be very, very clear in this one thing. Christians, in contrast to and against what, how do you call them? Prosperity gospel preachers teach. In contrast to that, the Bible makes it very, very clear that Christians are not exempt from troubles. Christians are not exempt from suffering. We're not. Hindi. Hindi po. We're not promised, or we're promised. In fact, we're promised troubles for the very reason that we are followers of our Lord Jesus Christ. And there's no way around them, around those troubles, around those sufferings and difficulties, you see. John 15:20, the servant is not greater than his Lord. So, follower ba kita? Well, hindi ka pwede maging greater than I. The servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. So, don't be surprised anymore. Don't be surprised anymore when such challenges or troubles come your way. Sabi nga sa 1 Peter chapter 4, beginning verse 12, Beloved, think it not strange. In fact, in other versions, don't be surprised. Yun mismo ang ginamit eh. Think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you as though some strange thing happened unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Yet, often, our responses to the trials and difficulties in our lives show that we think we deserve something better, di ba? Eh, pwede nating di sabihin na gano'n. Yun na nga eh. No? Kung tayo ay manalangin sa Diyos, Lord, forgive this depraved sinner, this selfish sinner. Pero pag sinabi sa'yo ng kapwa mo, selfish ka, huwag mo partangang selfish, ha? Agalit ka, nakakakulo ka ng dugo, ha? Kaiiyak mo pa lang sa Panginoon, eh. Kaiiyak mo pa lang kung gaano ka kasama na kailangan mo ng kanyang kapatawaran. Pero nang ipinamukha sa'yo, ipinarinig sa'yo ng kapwa mo na yun ka, nagagalit ka. Amen? Sabi nga ni Dr. Johnson, pag dumadating yung ganyang pagkakataon, ang tamang response is this: worse! Worse! Sabi mo, mainggi din ako, worse! Sabi mo, selfish ako, worse! Hindi mo pa alam ang mas malaking bahagi ng puso kong bulok na tanging nakakasurvive lang at nakakalakad lang sa katwiran dahil kinaawahan ako ng aking Diyos. Amen? When we are ridiculed for our faith, for example, why do we react with bitterness? Why do we react with resentment? Why does it seem so easy for us to blame God whenever our plans do not go the way that we want them to go? Masama ang loob natin. Kung makita natin na tila mas pinagpapala ng Diyos ang iba kaysa sa atin. Tinitignan natin na isang klase po iyon ng kawalang katarungan.
Parang unfair ang Diyos. You see, normally naman, yung pagpapalang pinag-uusapan natin ay material and physical, di ba? Lord, bakit sila walang sakit? Bakit ako meron? Lord, bakit sila? Hindi naman sila ganun kasikap, Bakit umuunlad sila? Ako po sa trabaho na nakatira. Things like that. Nakakalimutan po natin kasi na bahagi ng ating kaligtasan ang pagbabago po sa atin tungo sa kabanalan. At isang mabisang kasangkapan po ng Panginoon upang mangyari yung pagbabago na yon, ang pagpapadaan po niya sa atin sa apoy ng pagsubok. Do you agree? Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. 1 Peter chapter 1, verses 6 and following, for example. Na kung ang pagsubok na ito ay nakaugnay sa ating ikalalagong spiritual, dapat ituring na isa itong biyaya. Dapat ituring na isa itong pabor na galing sa Diyos. Binabasa mo ba na ganon? Again, kaya tayo nagkakaroon ng pagpapanibugho ay kasi para sa atin ang blessing lang, yung material and physical. Pero so far as the Bible is concerned, maging ang pagsubok kung nakaugnay sa ating ikababanal, kung nakaugnay sa ating ikalalago, ay pabor. Biyaya galing sa Diyos. Amen? Pero maraming mga tao ang nagsasabi, buti pa siya, may cancer, kaingit. Napaboran ka ng Panginoon. Ako may bagong sasakyan lang. Mas blessed ka. Things like that. Mga kapatid, hindi po gano'n ang pagtatanong. Muli, kagaya nga ng sinabi ko dito sa aking kausap, kahapon, ang sabi ko sa kanya, walang dapat maging pagkaingit sa isa't isa kung tutuusin. Dahil iba-iba lang ang biyaya. Kung mananampalataya ka, iba-iba ang klase ng biyaya. Ayon sa karunungan ng Diyos, ibinibigay sa atin. Dinidispense niya ayon sa, being an all-knowing God, ayon sa inaakala niyang kailangan natin. Amen? Again, unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Philippians 1:29. It has been given, or you have been graced, or you have been favored, charismai in Greek. Not only to believe, but also to suffer. Favor pala yun. Again, kung nakaugnay sa ikalalago mo, ikalalalim mo sa iyong pananampalataya. So, how do we view the trials? Yun ang tanong. In light of all of this, how do we view the trials and difficulties that gustong-gusto kong inilalagay yun that our infinitely wise and good God send our way. It was Elizabeth Elliot who once said, and I quote, "When Paul and Silas were in prison, they prayed and sang. It isn't troubles that make saints, but the response to troubles." End of quote. Amen? Mga kapatid, hindi po paramihan yan ang problemang dinadaanan. Yung iba, yun yung pinagmamayabang, ikaw nga yan ang problema ko, ako. Isang malaking dump truck ang problema ko. Ano yun? I mean, may pagmamalaki ba dahil isang dump truck ang problema mo? Wala po. Ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, as Christians, paano natin tinatrato ang problemang dinadala at pinadadaanan sa atin ng Panginoon? Paano natin siya tinatrato in such a manner, in such a way, na malinaw na itatarget natin, na makapagdadala ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Yun ang pinag-uusapan.
hindi yung dami ng problema. Nalalaman po ng ating Panginoon na sa kabila ng marahil sinserong pagkalinga na mayroon ng mga alagad sa Kanya, hindi naman matawaran yung klase ng affection na nabuo sa mga panahong magkakasama si Jesus Christ at ang kanyang mga alagad. Hindi po yun ang issue. Gayunpaman, pagdating po ng mga mabibigat na pagsubok, malinaw din po na ang mga alagad ay patuloy na mabibigo. Hiwalay sa kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Alam natin ang kwento, isa-isa pa rin silang magpupulasan palayo sa Kanya. Ito'y sapagkat wala silang angking lakas, wala silang angking katutubong kakayanang makapagpapatuloy sa sarili lamang nila. At yan po ay maagang natutunan ni Peter. Yung alsado, presentadong si Peter. Parang na-imagine ko na kung sa isang classroom na puno ng mga batang estudyante, sino magtatapon ng basura? Ako po! Yun si Peter. Presentado, alsado, pero na-realize na naintindihan niya na hindi pala ganun yun. Yung isang linggo, nasa John 13 tayo, o dun, maliwanag, sa verse 36, Simon Peter said unto the Lord, Whither goest thou? Whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now, but thou shalt follow me afterwards. Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake. Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice. Ibibigay mo talaga yung buhay mo para sa akin? Ganun mo ko kamahal? Opo! 3 beses mo akong ikakaila. Naunahan mo yung manok. Hindi pa tumitilaw ang manok, 3 beses mo na akong naikaila. Ganon tayo kahina sa sarili natin. Regardless of how determined we are, iibig kita, Panginoon. Ng buong puso ko, walang makapaglalayo sa akin sa'yo. Hanggang dumating ang isang binatang guwapo na walang pag-ibig sa Diyos, na siyang naglayo sa'yo sa Diyos. Bigla ng yung mga pilik mata. Ano nangyari? Ano nangyari? Anak, gusto ko raw kausapin ni pastor. Ayoko nga. Gusto kang kausapin ni deacon. Ayoko nga. Ng mga matatandang babae, kaya nga sila tumanda. Etc. Ano po? Tabi-tabi po. Hindi. May blessed singleness. Amen? Amen. Ang nag-amen yung mga may asawa. Ano yan? Divorce? For divorce? Amen. Let's go back. So dahil malinaw po yan, narito ang pangako ng Panginoon sa John 15:26. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, He shall testify of me. Sa liwanag ng ating kahinaan, ito yung pangako niya. He will send the Comforter. Verse 27, Ye shall also bear witness because you have been with me from the very beginning.
yung pong comforter ay Paraclete sa Greek or Parakletos. At ang basic definition itong Paraclete ayon sa Thayer's Greek lexicon ay ito: one who is called to one's side, especially called to one's aid. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ganon kamahal ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Alam niya na physically iiwanan nila siya o iiwanan niya sila. Sapagkat siya ay mag-aalay ng kanyang buhay doon sa krus. Pero sabi niya, hindi kayo magiging mga ulila. Ipadadala ko sa inyo ang isa na aalalayan kayo. Isa na gaya ko. The Comforter, the Paraclete. Na interestingly, yung salitang Comforter ay galing sa isang Old English na comfortur, na ang ibig sabihin ay the strong one who gives much help and much strength. Sometimes yung pag-aaral ng etymology nakakatulong di ba? Masarap maintindihan yun Sino siya? Hindi siya weak one. Sino siya? Sino ang comforter? Sino ang Paraclete? The strong one. Kaya pwede siyang magbigay. Mali ka ng tinitignan. Pagka ikaw ay nangangailangan, bumaling ka sa Panginoon because He alone is the strong one na pwedeng magbigay ng much help and much strength. Hindi siya kapos, hindi patak-patak. Kaya niyang ibigay ang lahat ng kailangan mo. Kaya kanyang isustain. Gaano man kahaba ang panahon na kailangan mo i-endure ang pagsubok na dinadaanan mo. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoong Hesus na hindi niya tayo iniwang nag-iisa. Kaya nga, di ba sabi niya, it is to your advantage that I go away. John 16:7. Bakit? Kasi that way, I will not only be beside you, I shall be through the Holy Spirit, be within you, inside you. Amen? At ito forward-looking na, sapagkat lalago na ang simbahan na magkakaroon na ng mga mananampalataya sa lahat ng dako. At malilimitahan ang ating Panginoon sa kanyang katawang laman na makasama niya ang lahat. Pero dahil sa banal na Espiritu na tinatawag ding the Spirit of Christ, nagiging posible yan. So, isa po itong pangako. Hindi kailangang harapin ng kanyang mga alagad ang mga pag-uusig, ang mga pagsubok na nag-iisa. Gamit ang sarili lamang nilang lakas. Titiyakin po ng Espiritu ng katotohanan na ang bawat pangako ng ating Panginoon ay matutupad. Ipinahayag po ng ating Panginoon sa kanila na ang Espiritu Santo lamang ang tanging pinagmumulan ng kakayanan at kapangyarihan. Huwag kang magsisimula ng isang bagay ng hiwalay sa kapangyarihan, enabling grace ng banal na Espiritu. In so many words, yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Stay where you are and wait for the Holy Spirit. Amen? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Not before, but after. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. And that explains the transformation
Di ba? Na nakita natin sa mga disciples. Mga matatakutin, mga dinideny ang ating Panginoon, ayaw kong magkaroon ng anumang koneksyon sa Kanya before the resurrection, pero after the resurrection, ang mamatay ng dahil sa'yo. Bakit? Bakit nagkaroon ng gayong pagbabago? It's the Holy Spirit. I don't know, mga kapatid, kung ano dinadaanan mo. Pwedeng overwhelming ang dinadaanan mo, pero kapatid, He is able. He is able. He is the strong one who is able to give and to provide much strength. Hallelujah. It is the same Spirit, brothers and sisters, who also confirms every believer and gives them the testimony that indeed they have a saving relationship with God. Ano po sabi ng Romans 8:16? The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Have you noticed the parallel here in our text? The Holy Spirit will bear witness to Jesus, and His disciples will also bear witness to Jesus. Paano po yun? Nakita niyo ba yun? Andun yun. Ang nagpapatotoo ay ang Espiritu Santo at ang mga mananampalataya. Ang sinasabi po kasi ni Jesus dito ay ganito, it's the Holy Spirit who would empower and sustain the disciples' witness to the Savior. Kaya't walang dapat ikatakot ang kanyang mga alagad. Tutulungan sila at aalalayan sila ng Holy Spirit sa pagpapahayag at pagpapatotoo sa gospel. In fact, sa kabila ng katotohanan na matapos muling mabuhay ang ating Panginoon mula sa mga patay, pagbalik niya sa kaluwalhatian, patuloy at higit niyang masasamahan ang kanyang mga alagad sapagkat ang Espiritu Santo, kagaya ng sinabi ko kanina, ay siyang Espiritu din ni Kristo. Romans 8:9 and 1 Peter 1:11. Our Lord Jesus Christ gave His people the power to bear witness of Him. And it all comes from the same Spirit of truth. Remember this, brothers and sisters. There can be no Christian witness apart from the Holy Spirit and His working. It is He alone, and it is His ministry alone that can reprove, that can convict the world of sin, of righteousness, and judgment. John 16:8. Yung mga umahayo, yung mga manggagawa, yung mga pastor, yung mga preachers, be reminded, kahit gaano ka ka-eloquent sa pagpapahayag at pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, hiwalay sa Espiritu Santo, wala kang makikitang anumang bunga sa lahat ng iyong mga efforts. Sa lahat ng ating mga efforts for that matter. It is He alone who could present Christ to all of them. No man can say that Jesus is Lord but by the Holy Ghost. Sabi po ng 1 Corinthians 12:3. In short, ang pagpapatutoong ito ay gagawin at nakatuon sa hostile and unbelieving world sa pamamagitan ng Holy Spirit. Balikan natin context, baka nakakalimutan nyo, susubukin kayo, kamumuhian kayo, hindi gagawing madali at magaan at komportable ang buhay nyo ng unbelieving world. Kaya nga doon ako nagtataka eh. May mga mananampalataya na parang at home sa mundo. Walang anumang problema. Hindi ka sumusunod tayo sa agos, kaya gano'n. So muli, ang pagpapatong ito ay gagawin sa pamamagitan ng Holy Spirit at
gagawin ito ng Holy Spirit sa pamamagitan naman ng mga mananampalataya. At hindi excuse na may pinagdadaanan tayo dahil yun nga ang context. Sinabi na niya, dadaan kayo. In fact, it's the other way around, mga kapatid. Hindi excuse na may pinagdadaanan tayo upang manatili tayong witness ni Christ. In fact, occasion yon. In fact, opportunity yon upang patuloy na maituro at ma-demonstrate natin ang power of the gospel at maibaling natin ang pansin ng iba tungkol kay Jesus Christ. Na wala palang problema ang hindi pwedeng mapagtagumpayan ng isang tao kung siya ay konektado sa ating Panginoong Hesus Kristo. Think about that. For example, yung issue ng depression, halimbawa, while it is true na pwedeng merong medical concerns sa ibang mga situation, pero generally speaking, mga kapatid, ano ba ang kailangan ng isang taong may depression? Ano? Love, joy, masaganang love, masaganang joy, masaganang peace. Saan ang gagaling yun? Naibibigay ba yun ng psychotherapist? Naibibigay ba yun ng psychiatrist? Ang ibang ibibigay sa'yo, tranquilizer. Dahil yun lang ang kaya niyang ibigay. Anong kailangan ng isang tao? Ultimately, ang kailangan niya ay ang kaugnayan sa Panginoon. Ang kailangan niya ay ang masaganang kilos ng banal na espiritu sa loob niya. At yan ay napurbahan na maraming beses. In fact, itinuturing na marami na nakalaya ako sa tranquilizer at sa sleeping pills nang makilala ko ang Panginoon. My. Yun po ang testimony natin. Makapangyarihan ang gospel. Tanong, nakikita ba ng mga tao, ayun na naman yung tanong ko, nakikita ba ng mga kapitbahay mo, ng mga kaibigan mo, ng mga katrabaho mo, that there is something different in you? Yan po ang inaasahan at panalangin natin. Maliwanag po yan doon sa 1 Peter chapter 3. Ang sabi po sa verse 14, But if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. Be not afraid of the terror, neither be troubled, but sanctify the Lord in your hearts. Anong kailangan? Kanina bago kumubaba, I pray to the Lord, being aware of my sins, being aware of my shortcomings. Panginoon, eto na naman po ako, sabi ko sa Kanya. Nalalaman mo, wala akong pwedeng itago sa iyo. Maliwanag po, Panginoon, na ako'y nagkulang sa maraming mga bagay. Kailangan kita. Hindi ko kayang ipagtagumpay ang anumang bagay ng hiwalay sa iyo. Yung pagkadama mo ng matinding pangangailangan sa Kanya, na parang hindi ka makalakad at tutayo dito, dahil alam mo, Panginoon, I do not have what it takes. I do not have the ability. I need you. So, ang nangyayari, at again, totoo yan again, pinag-uusapan natin yung depression or PTSD or kung anumang issue yan. Ultimately, saan ang problema? Ang sabi doon, but sanctify the Lord God in your hearts. Ano ibig sabihin nun? Tanggalin mo lahat ng cobwebs, itira mo siya. Baka pumupuno na ako ng pangarap ko. Kaya ako madalas na-disappoint. Baka naman talaga ipinipilit ko lang yung gusto ko. Kaya nahihirapan ako. Tanggalin ang lahat and sanctify Him. Ibukod mo siya. Ikaw lang. Sa trono ng buhay ko. Ikaw lang ang Panginoon ko. Amen? Yun ang kailangan. At dadating ang peace and joy that the world cannot give. Therefore, the world cannot take away. Amen? Maybe that's what we need. O, hindi maybe. That's what we need. Period. Ano kasunod nun?
Di ba? Again, tingnan niyo yung message. But if you suffer, may suffering, for righteousness' sake, happy are ye, be not afraid of the terror, neither be troubled, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always. Nawawala ba yung obligasyon? Puno na ako ng karamdaman, sasabihin mo pa, Pastor, kailangan ko ipagpatato ang kadakilaan ng Panginoon. Ito nga hirap na nga ako No. Sabi, be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear, having a good conscience, that whereas they speak evil of you as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation with Christ. For it is better, if the will of God be so, that you suffer for well-doing than for evil-doing. Brothers and sisters, the object of every believer's testimony concerning Christ is to a world of lost sinners. People around us are observing us. Baka naman yung ngiti nilang ngiti-ngitian lang din. Baka naman yung sense of joy na meron sila, kinukuha din nila sa mga source of joy na meron tayo as unbelievers. Yung ba? Baka yun yung maraming mga tanong. Kaya paalala natin muli, the object of our testimony concerning our Lord Jesus Christ is to a world of lost sinners. And the simple message is, without Christ, they shall remain to be without God and without hope. Simple ang mensahe. Riches, power, fame cannot give you what only Christ can give you. Mananatili kang without hope kasi you are without God. Ano mang sasabihin mong magbibigay sa iyo ng kasiyahan, na manggagaling kung saan-saan, ako na magsasabi sa iyo, temporary lang yan. Temporary. They are not necessarily bad. I mean, sabi ko nga kay Ma'am Tess, gusto ko ng quarter pounder. I mean, hindi ako nagsisimangot. Pagka nginangata ko na o kinakain ko na yung quarter pounder. Pero alam kong pag naubos yun at burp, ubos na yun. Wala na. Tapos na ang kasiyahan. Nakukuha nyo? Ito po ang message natin. Ito ang simpleng message. Without Christ, we shall remain to be without God and without hope. Ephesians 2:12. Without Christ, life has no purpose. Life has no meaning. Life has no significance. Life has no hope. Lumilipas lang ang buhay mo. Hindi mo na namamalayan, dumadami na ang kulubot mo. Hindi mo namamalayan yung buhok mo, dito na lumalago. Hindi na dito. Top Gun. Dito na lang. May nagtanong sa akin, Pastor, nangyayari ba sa inyo yun? Yung basta malungkot ka na lang. Basta dumating na sa iyo yung parang, ano ba yan? Sobrang lungkot ko. Sabi ko, oo naman. At maladalas ka ako nangyayari yun kapag may problema ako sa aking kaugnayan sa Panginoon. Baka yun ang sagot sa problemang meron ka. Magkaroon ka ng kaugnayan at sustained na kaugnayan sa ating Panginoon. You see, the point is obvious. And yet many times we miss it. We are to confront the world with the gospel. Sa panahon natin, wala nang mas hahalaga pa kaysa tiyan. Wala nang mas hahalaga pa kaysa sa isang malinaw na pagpapahayag at pagpapatotoo ng mga katotohanan ng Diyos.
Pagpapatotoo ng pag-asang nasa iyo. Pagpapatotoo sa iyong mga katrabaho, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kaskwela, sa iyong mga kapitbahay. Tutuwa ako kay Brother Vic. Sabi niya sa akin, Pastor, pagkakataon ko itong paggawa ng kape, na ipagpatotoo yung Ebanghelyo. Hindi hadlang yung kape. Maaaring nagbibigay sa iyo ng hindi mo maipaliwanag na kaligayahan ang pag-inom ng kapeng ito. Pero iba ang kaligayahan pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? May problema dyan pagka nagtitinda ka ng something else. Amen? Hindi na ako pupunta doon. Let me move on. Hindi natin dapat ikahiya ang kanyang mga salita. Hindi tayo dapat manahimik. Again, but when the Comforter is come, verse 26, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. This witness, the Holy Spirit, is from the Father. Hence, the ultimate witness to Jesus is God the Father Himself. Mula pa po sa simula, yan na ang pulso ng buong banal na kasulatan. Hebrews 1, verses 1 and 2, at lalo na ito sa John 5:39, search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and there are they which testify of me. Kahit saan ka pumunta, sa buong banal na kasulatan, lahat ng yan ay tila baga may mga arrows na nagtuturo sa iyo kay Christ. Hindi pati yan din mismo ang pulso na mayroon si Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 2. For I determine not to know anything among you save Jesus Christ. Hindi dahil sa wala na siyang ibang alam, hindi dahil sa wala na siyang ibang pwedeng ituro. No, he was a scholar. He was an intellectual. But insofar as the real need of people, alam niya, isa lang ang sasabihin ko sa inyo, si Kristo. Siya lang ang itataas ko, siya lang ang imemensahe ko, siya lang ipapakilala ko. Again, I determine not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified, and I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Oh, mga kapatid. Yung iba gustong-gusto ng papuri, yung iba gustong-gusto ng, this and that. Pero sabi ni Apostle Paul, I don't need that. Kung kukumbinsihin ko kayo dahil magaling ako, pag hindi na ako magaling, aayaw na rin kayo. What you need is Christ. Hindi siya bumibigo, hindi siya nabibigo. Amen? Look to Christ. Don't look to me. Look to Christ. Sa dulo mga kapatid, hindi po ba yan din dapat ang maging pulso ng bawat isa sa atin? Babalik lamang po tayo kung saan tayo nagsimula. Ang mga disciples po ay mga witnesses niya sapagkat kasama na sila ng Panginoon buhat pa ng pasimula. Ye shall bear witness, sabi niya sa verse 27, because ye have been with me from the beginning. Yung pong long and intimate fellowship na mayroon sila sa Panginoon na nagko-qualify sa kanila para maging mga witness. You have been with me, so now testify about me. Be my witnesses. Sila po yung nagsasabing, totoo yan, sapagkat personal kong nalalaman na totoo yan, sapagkat naranasan ko yan. Yan po ang testimony ng mga disciples. Sabi nga po ni William Barclay, a witness is not only someone who knows that something is true. He is someone who is prepared to say that he knows that it is true. He knows for a fact, if I may add. Finally, brothers and sisters, it is indeed our privilege and our task to be witnesses for Christ in the world. And we cannot be witnesses without the personal intimacy and the inner conviction and the outward testimony to our faith, and without the enabling life-giving power of the Spirit of truth. None other than the Comforter, the Paraclete,
Let us continue, brethren, to abide in Christ. Let us continue to rely upon the enabling power of the Holy Spirit. No other way. No option. Amen.